Ito ang pinakagusto ko. Nakahanda na rin si Isabel at anuman oras ay handa na rin siyang salubungin ang aking pagmamahal sa kanya. Pero nang akmang papasok na ako, biglang nagring ang cellphone ko. Naiwan tuloy na nakatihaya lang sa Isabel. Parang hinihintay din ako na muling lumapit. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Lumaki ako na sobrang pagmamahal. Kahit anong gusto ko na kainin o kaya laruan, makukuha ko at ibibigay sa akin ni Mommy Pampi at Mama Dani. Ramdam ko na mahal ako ng aking kinagisnan na magulang. Pero nang mag-aral ako ng elementary, napansin ko na may mali. Parang kakaiba ang aking mga magulang. Iba sila sa mga magulang ng aking mga kaeskwela. Lagi rin akong tinutukso ng aking mga classmates na bayot daw ako at ang aking magulang. Galit ang reaksyon ko noon. Galit ako sa kanila, kaya ipinapakita ko talaga na lalaki ako. Kaya madalas pinapatawag ng teacher ko sina Mommy Pampi at Mama Dani hanggang sa napagtanto ko na tama sila. Sina Mommy Pampi at Mama Dani ay parehong gay. Magkarelasyon ang dalawa na tila mag-asawa at ako ang anak. Pero galit ako sa mga taong nagbubuli at nasasabi ng bakla sila. Mahal na mahal ko sina Mommy Pampi at Mama Dani, kaya nang magbinatilyo na ako, pinadudugo ko talaga ang mukha ng mga taong umaapi sa aking mga magulang. Si Mommy Pampi kasi maganda, para silang babae talaga, kaya marami lalaki ang lumalapit sa kanya, pero ako mismo ang humaharang, ang iba nga iwas sa akin, lalo na kapag nasa parlor. At sina Mommy ay iwas magsalita ng kung ano-ano, lalo na ang mga kabaklaan. Ramdam ko yun na iniiwas nila ako sa gulo. Pero ayaw ko talaga may kahit isa na umaapi sa kanila. Nang mag-high school na ako, unti-unti ko na natatanggap sa aking sarili ang katotohanan. Doon na rin ako nag-umpisang magtanong tungkol sa aking mga magulang. Sa umpisa ay ayaw nila sabihin sa akin. Saka na daw kapag malaki na ako. Kapag kasi raw nakita ko na ang aking mga magulang iwanan ko na sila. Hindi ko kayang gawin iyon sa kanila at ipinangako ko sa kanila kahit na malaman ko kung sino ang mga magulang ko, mananatili sila sa aking puso at ako mismo ang mag-aalaga sa kanila sa pagtanda nila. Doon na nagkwento si Mama Dani sa aking ina. Dahil daw sa hirap ng buhay ng aking ina, napilitan itong pumunta ng Maynila para magtrabaho, pero dahil walang pinag-aralan, nauwi sa pagiging guest relation officer. Maganda raw ang aking ina noon, kaya mabenta sila sa mga customer, lalo na banyaga. May asawa raw ang aking ina at may dalawa ng anak, kaya lang mabuntis ang aking ina ng isa sa kanyang nga customer sa takot daw ng aking ina malaman ng kanyang asawa na buntis siya. Pagkapanganak daw sa akin, ibinigay ako sa kaibigan ni Mama Dani na bakla din, pero dahil medyo matanda na raw yun at may sakit, ibinigay naman ako kina Mama Dani at sila nga ang nagpalaki sa akin. Nagtanong ako sa mga detalye ng aking ina. Pero kaunti lang ang alam nila sa aking ina. Ang nakakaalam daw talaga ng aking ina ay kaibigan ni Mama Dani, kaya lang patay na siya nang mag-college na ako. Doon ko na umpisang hanapin ang aking ina. Ginamit ko ang social media pero wala akong makita. Sa kahanap ko, makarating ako ng mga club para magtanong. Hanggang sa may nakilala ako na kaibigan na pumapasok sa bar. Iyaya niya ako mga sideline. Sinabi ko iyon kina Mommy Pampi, pero ayaw ako payagan. Kaya daw nila ako pag-aralin. Huwag ko na daw daanan ang dinaanan ng aking ina. Matangkad kasi ako at may halong parang Egyptian. Sabi nila Mommy Pampi, baka daw ang Egyptian na nakarelasyon ng aking ina ang aking ama, kahit na labis ang pagmamahal sa akin ni na Mama Dani. Pakiramdam ko may kulang pa rin sa akin.
Parang may puwang sa aking puso na hinahanap ko hanggang sa nagkaroon ako ng karelasyon, pero halos 10 taon ang agwat ng edad sa akin. Hindi ko alam pero mas gusto ko ang mas matanda sa akin. Yung parang may nanay ako, tutusin na mommy noon sa amin, pero dahil binibigyan ako ng pera, ipinagpatuloy ko lang. Mayaman kasi si Sandra, kaya malaki ang ibinibigay sa akin. Kaya lang magkahiwalay kami nang malaman ng asawa ni Sandra ang tungkol sa amin. Nagtago ako noon sa takot dahil hinahanap daw ako. Nagtago ako sa aking kaibigan na nagtatrabaho sa gay bar. Doon lang ako sa bar nila at hindi lumalabas. Minsan lumabas ako noon ng gabi at nanood ng ginagawa ng aking kaibigan. May isang babae na gusto raw akong makilala. Sinabi ng kaibigan ko na hindi pwede dahil hindi naman ako nagtatrabaho doon, pero mapilit daw ang babae, kaya nakakailang balik doon sa bar sa kagustuhan na makilala ako, kaya napilitan ang aking kaibigan. Sa unang kita ko pa lang kay Isabel, humanga ako sa kanya, kahit na may edad na, baka sa mukha niya ang maganda at mabait, hanggang sa sumama na ako sa kanya sa pamamasyal. Binabayaran ako, pero hindi ko tinanggap dahil hindi naman ako bayaran na tulad ng aking kaibigan. Iba ang nararamdaman ko kay Isabel, nagtapat ako kay Isabel na mahal ko siya, lalo na nang malaman ko na wala siyang asawa. Lalo ako nagpursige na makilala siya husto, nawili tuloy ako na tumambay doon sa bar ng aking kaibigan. Minsan nga nagagalit na sa akin si Mami Pampi at Mama Dani, pinag-aaral naman daw nila ako. Bakit kailangan ko na pumunta doon? Ayaw raw nila na masira ang aking pagkatao. Totoo naman sina Mama Dani dahil parang unti-unti nagugustuhan ko na doon. Pero nang malaman ko na, hindi naman pala customer doon si Isabel. Natuwa ako, business partner pala siya ng may-ari ng bar. Ipinagpatuloy ko lang ang aking pag-aaral. Gusto ko kasi maging flight attendant. Bagay nga daw sa akin iyon, sabi ni Mama Dani. Saglit din na nawala sa akin isipan ang paghanap ko sa aking ina, sa katauhan ni Isabel. Nalibang ko, madalas nagpapadala siya ng regalo sa akin. Minsan pera para dagdag raw sa baon ko, pero kahit na ganun iginagalang ko pa rin si Isabel. Alam ko na gusto ko siya, kaya iniingatan ko, hanggang sa tuluyan ng hindi ko napigilan ang nararamdaman ko sa kanya. Isang Friday night noon, may okasyon akong pinuntahan sa school. Habang papauwi ako, nag-text sa akin si Isabel na kung maaari ay magkita kami sa isang restaurant. May ibibigay daw siya sa akin. Dahil medyo gabi na noon, tumawag ako kina Mami para magpaalam. Okay lang daw basta umuwi agad ako at buwag magpaabot ng alas 11 ng gabi. Nagkita nga kami ni Isabel. Lalo tuloy akong humanga sa kanya dahil sa kanyang kasuotan. May okasyon pala doon sa restaurant na pagkikitaan namin. Birthday ng kanyang kaibigan at doon ginanap. Pinakain ako ni Isabel. Pagkatapos binigyan niya ako ng isang bote ng beer. Pero ayaw ko. Hindi talaga ako umiinom ng alak, pero mapilit siya at ang kanyang mga kasama. Kahit ayaw ko, napilitan ako na tanggapin, pilit ko na iniinom ang isang bote. Pero pagkatapos ng isa, hindi ko na malayan na nakatatlong bote na pala ako. Medyo nahihilo na ako at gusto ko na umuwi. Sabi ni Isabel ihahatid na niya ako. Pero ayaw ko dahil kaya ko naman. Naglakad na lang kami sa labas at naghintay kami ng taxi. Hanggang sa biglang bumuhos ang malakas na ulan. Bumaha doon sa lugar na pinaghihintayan namin at lalong simikip ang traffic. Nag-aalala tuloy ako. Kasi naghihintay sa akin sina Mama Dani. Nag-text na lang ako na maya-maya na ako makakauwi. Dahil walang masakyan, naglakad na lang kami ni Isabel hanggang may nakita kami na logging in sa gilid ng kalsada. Gusto mo dyan muna tayo magpalipas ng gabi? Sabi ko kay Isabel. Ikaw ang bahala. Sagot naman niya. Pumasok nga kami sa loob. Nakita ko pa na nagkakatinginan ang mga staff ng logging in sa amin. Siguro iniisip nila na pick-up boys ako. Pero wala akong pakialam. Mahal ko ang taong kasama ko. Nang pumasok kami sa loob, dumiretso sa banyo si Isabel. Ako naman ay naghubad ng shirt at nakasando lang ako. Humiga muna ako sa kama at hinintay ko na matapos si Isabel.
Pero nang lumabas ito ng banyo, napanganga talaga ako. Hindi ko akalain na sa edad niyang halos kalahati sa akin, ganun pa rin kaganda ang kanyang katawan. Biglang uminit ang aking pakiramdam, parang tumaas bigla ang pressure ng aking dugo sa aking nakita. Hindi na ako nag-aksaya ng oras dahil may karanasan na rin ako sa aking unang girlfriend. Kahit paano may alam na ako kung ano ang aking gagawin. Gigil na gigil talaga ako hanggang sa tuluyan nang nagpaubaya si Isabel. Grabe ang kaba ko noon. Ito ang pinakagusto ko. Nakahanda na rin si Isabel at anuman oras ay handa na rin siyang salubungin ang aking pagmamahal sa kanya. Pero nang akmang papasok na ako, biglang nagring ang cellphone ko. Tumatawag si Mami Pampi sa akin. Hindi ko na sana sasagutin pero sinabi ni Isabel na sagutin ko muna dahil baka importante. Pero walang nang ibang mas importante sa akin kung hindi ang maipasok ko ang aking pag-ibig kay Isabel. Pero dinampot ni Isabel at binigay sa akin ang cellphone. Saan ka na? Umuwi ka na? Tumila na ang ulan. Sabi ni Mami sa akin na nakasigaw na. Bigla tuloy ng lamig ang aking pakiramdam. Nawala tuloy ang aking kanina papanggigil kay Isabel. Tumayo ako at hindi ko na naituloy ang aking planong pagpasok. Kahit nakasibakla ang aking mga kinagisnan na magulang. Basta sinabi nila, sinusunod ko talaga. Alam ko na mahal nila ako, kaya sigurado na alam nila kung ano ang tama para sa akin. Naiwan tuloy na nakatihaya lang sa Isabel. Parang hinihintay din ako na muling lumapit. Umupo muna ako saglit sa gilid ng kama. Tapos lumapit si Isabel at niyakap ako mula sa likod. Hinalikan niya ako sa batok. Hanggang sa hindi ko na namalayan na bumalik na ulit ako sa higaan. At doon nga ay naituloy ko ang aking kanina na plano. Grabing panginginig ng aking katawan, ibang-iba si Isabel. Hindi katulad ng aking dating kasintahan, iba ang galaw at panlasa ni Isabel. Hindi ko alam pero parang pakiramdam ko nagkita na kami dati. Pakiramdam ko, pagkakilala kami. Lalo nang matapos ako at bumagsak sa kanyang harapan, pakiramdam ko umulit ang ganun bagay. Parang nangyari na ang ganun sa amin noon. Na niyayakap ako at parang idinuduyan. Pagkatapos noon, lumabas na kami. Kahit hindi pa tapos ang oras namin, ayoko kasi maghintay sa akin sina Mama Dani. Hindi kasi sila natutulog hanggat wala pa ako sa bahay. Naghiwalay kami ni Isabel nang sumakay na ako ng taxi pa uwi sa bahay. Bakit nakangiti ka? Parang masaya ka, anong nakain mo? Tanong ni Mama Dani sa akin. Ramdam ko pa kasi sa aking labi ang tila gatas na naiwan na nagmula kay Isabel. May bago na akong girlfriend. Sabi ko kina Mami, kaya pala masaya ka. Sana sinama mo rito para makilala naman namin. O nga isama mo rito. Mamaya kung saan-saan lang galing yan ha. Pahabol naman ni Mama Dani. Sige baka next week isama ko dito. Basta pangako nyo sa akin na hindi kayo kukontra. Bakit naman kami kukontra kung maganda naman? Sabi ni Mami Pampi. Hindi lang siya basta maganda, sexy pa talagang. Hindi ko na tinuloy ang aking sasabihin sana. Baka kasi magalit sina Mami. Gusto ko sana na sabihin na may nangyari na sa amin. Pero hindi ko na tinuloy. Lagi nga kaming nagkikita ni Isabel at sa bawat pagkikita namin, siguradong happy ako. Bihasang bihasa kasi si Isabel. Alam na alam niya kung ano ang gusto ko. Alam niya kung saan ako magiging masaya. Pero after naming matapos at magpahinga, nakakaramdam ako ng guilty feelings. Bakit parang nasasaktan ako? Tulad ng una naming pagtatagpo, parang naulit lang. Para bang kilalang kilala ko talaga si Isabel. Pero ang totoo, hindi ko talaga siya kilala ng personal. Kaya ang ginagawa ko, niyayakap ko na lang siya hanggang sa makatulog kami. Mami, sa Saturday isasama ko dito ang bagong girlfriend ko, ha? Behave kayo ha? Bakit kami mag-behave? Siya ang sabihin mo maging mabait sa amin dahil kung hindi, baka kalbuhin ko siya. Sabi ni Mama Dani, mabait yun mama, basta okay yun. Sabi ko pa, dumating nga ang araw ng Sabado. Nagluto din sina Mama Dani at bumili pa ng cake para pagsaluhan naming mamaya pagdating ni Isabel.
dumating nga si Isabel ng mga alas 5 ng hapon. Nagkita kami sa may kanto at naglakad na lang kami papunta. Sa parlor ni na Mami na tinitirhan namin, masaya kaming naglalakad sa daan habang magkawak kamay pa. Pagdating sa may pinto, agad ako na pumasok at kasunod ko si Isabel. Mama, Mami, nandito na kami. Masayang bungad ko bago pumasok ng pinto. Pero pagkakita sa amin, si Mami hindi nakakilos, si Mama Dani, nakita ko na parang tutulo ang luha. Hindi sila nagkapagsalita. Bakit parang natulala kayo? Masayang tanong ko, ito si Isabel, ang aking girlfriend. At huwag na kayong tumutol dahil may nangyari na sa amin ng maraming beses, sabi ko pa, para hindi na sila magsalita ng kung ano-ano. Doon ko na nakita na tuluyan tumulo ang luha ni Mama Dani. Si Isabel naman parang nabigla din. Imelda, ikaw ba yan? Sabi ni Mami Pampi, ikaw ang matagal na naming hinahanap. Bakit ngayon ka lang at bakit siya pa? Nagulat ako at naguluhan sa mga binitawan salita ni Mami Pampi kay Isabel. Saka bakit niya tinawag na Imelda si Isabel? Magkakilala kayo? Tanong ko bigla. Oo, kilala ko siya. Siya ang babaeng nagbigay ng batang lalaki na anak niya sa kaibigan namin. Siya si Imelda. Saglit akong natigilan at binitawan ko bigla ang kamay ni Isabel. Totoo ba yan, Isabel? Tanong ko bigla, pero tumalikod siya at sabay na umalis, pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagluha. Huwag mo siyang habulin pa, sabi ni Mami, dahil pipigilan ko sana si Isabel. Doon na ako napaupo at doon na rin pumasok sa aking isip ang mga sinabi ni Mami kanina. Napaiyak na lang din ako nang malaman ko na ang buong katotohanan. Kaya pala parang may humahad lang sa akin kapag may mangyayari sa amin ni Isabel. Pakiramdam ko iniluluwa ang aking pagmamahal kapag nakapasok na ako kay Isabel habang kami ay magkasama. Kaya pala parang pamilyar sa akin ang mga yakap niya. Siya pala ang aking matagal nang hinahanap na ina. Pagkatapos naming mag-usap ni Mami at Mama, sinamahan nila ako para makipagkita kay Isabel. Nagkita-kita nga kami at nag-usap-usap. Humingi ng tawad sa akin si Isabel. Dala rin daw ng pangungulilan niya sa akin at pagsisisi sa ginawang pagbigay niya sa akin. Nakikipagrelasyon siya sa mas bata sa kanya. Nagkapatawaran kami, pero hindi lang sa oras na iyon. Hindi ko pa rin matanggap na aking ina pala ang aking pinagnanasaan. Ang aking ina na matagal ko nang hinahanap ay ang madalas ko pala nang kasama sa kama. Pilit ko na kinalimutan ang lahat. Nag-focus ako sa aking pag-aaral. Hindi ako nakipag-usap muli at nakipagkita kay Isabel. Dahil ramdam ko pa rin ang mga nangyari sa amin. Pero makalipas ang 2 taon, muli ko na naman naramdaman ang mainit na yakap ni Isabel. Mainit at sinabayan ko ng mahigpit na yakap. Pero sa pagkakataon na ito, wala nang init ng katawan, walang ng pagnanasa, kung hindi init ng pagmamahal ng aking tunay na magulang. After ko makagraduate at makapagtrabaho, isinama ako ni Isabel sa probinsya nila kung saan siya lumaki para ipakilala niya sa akin ang aking mga kapatid, maging ang aking mga kamag-anak. Sa ngayon ay matagumpay na akong businessman. Hindi man ako naging flight attendant, naging maayos naman ang buhay ko, at iyon ay utang ko sa aking pinakamamahal na sina Mami Pampi at Mama Dani. Tulad ng pangako ko sa kanila, ako ang mag-aalaga sa kanila. Pinahinto ko na sila sa pagparlor. Binibigyan ko na lang sila ng allowance nila para sa pamamasyal kung saan lugar nila gusto. Nabili na rin namin ang parlor na dati namin tinitirhan, ang mga dating nag-aasal sa akin at nagbubuli. Sa ngayon, nakatingin na sa akin na may pagrespeto. Ang aking ina naman ay doon na tumira sa probinsya, kasama ang mga kapatid ko. Nag-uusap naman kami paminsan-minsan sa cellphone at nagkumustahan. Wala na rin akong hilingin pa, maliban sa isang dasal, na sana, umaba pa ang buhay ni na Mami Pampi at Mama Dani para makasama ko pa sila ng matagal. Pakiramdam ko kompleto na ang buhay ko, dahil nakilala ko na rin aking magulang kahit na sa maling oras at paraan.